sundalo habang ang iba'y parang mga batang naglalaro. Iba-iba ang kanilang edad at pag-uugal. Sa ibaba ng hagdan ay naroon ng isang inchik nagtitinda ng mga gandang alahas at mga rehas. Minsang lokohin at baratin ng mga pilyong estudyante ang kawawang inchik na maminsang umiyak at magmakaawa, mabili lamang ang kanyang mga paninda. Nang biglang may dumaan na dalawang estudyante na parang siya'y pinagtitrip. Kayo mga salbahe! Mga kalat! Kayo mga demonyo! Ah! Hindi kayo mga Kristyano! Ako na kayo! Mga salbahe! Ano kaya ang respeto sa inilakad ni Padre Irene? Ano kaya ang naging kapasyahan ng Kapitan General? Biglang nagbago ang ihip ng hangin na marinig iyon ni Pelaez at kaagad kumambiyong wala siyang kinalaman pagdating sa bagay na iyon. Pasensya na, hindi ako kasagot sa pagdating na bagay na iyan. Nagkaroon ng masinsinang pag-uusap sina Sandoval at Vexon. Pagtingin sa Kapitan General. Alam kong siya ay makapailing, ngunit sa puntong ito, hindi dapat manalig lamang sa mga ito. Mapatunayan mo ba sa aking Pexon kung anong batayan mo sa paniniwala, walang sariling pag-iisip ang Kapitan General? Wala akong sinasabing ganyan. May sarili siyang desisyon. Sa anumang bagay na kailangan niyang pagdesisyonan. Matiyak, matyak ko iyon. Kung gano'n ay patunayan ng mga sinasabi mo. Huwag kang magsalita ng mga walang kabuluhan at ayokong matawag na filibusterismo. Ayun na naman ang filibusterismo. Hindi na ba maaaring magtalo ng hindi mauwi sa anumang paglibintang? Hindi pa gaanong katagalan na mangyari ang pagtatakdal ng mga karaniwang tao sa mga país. Ang kasalukuyang gobernador general noong ay nilipat ng kaso sa Padre Provincial dahil na rin sa kautusan ng mga praile. Ngunit, anong magiging batayan nila? Pag hindi ipagkaloob ang isang bagay na magiging kapaki-pakinabang para sa lahat. Hindi niya ipinagkaloob kung manganganib ang ilang bayang Espanya. Anong mali mo sa iniisip nila? Baka natatakot silang maunawaan ng mga estudyante ang tungkol sa mga batas at baka isang araw ay sila rin ang mapasunod. Anong mangyayari kung isang araw ang buong Pilipinas ay nagkakaintindihan na? Pakasalan ang usaping ito upang seryosohin. Kung ganun ay patawarin sa ako ng Diyos sa aking mga pagbibirong sangkot ang mga praile. Kung gano'n ay sabihin sa akin kung ano ang maaaring maging batayan nila sa kanilang pagsasay. Sa dahilang ang klaseng paggabi ay maaaring magkaroon ng panganib, gaya ng nangyari sa paralan ng Malolos. Hinikayat ni Sandoval ang mga mag-aaral na patuloy na manalig sa pamahalaan ng Espanya sapagkat patuloy itong binibigay ng magandang bukas. Upang marinig natin ang tagumpay at natitiyak ako may gantimpalang papuri ang pagsisikap ng tao. Dapat inyong malaman mga Ginoo na isa ako sa unang nagbigay ng panukalang ito. Naroon na masinsinang pag-uusap sina Sandoval, Vexon at Pelaez na nagdulot ng mga palakpakan galing sa mga Sa kabila mag-aaral. nito, hindi pa rin masasabing ang inyong pagsisikap ay masasayang. Sa kabila nito, hindi pa rin masasabing ang inyong pagsisikap ay masasayang dahil natuklasan ninyo ang natuklasan ng iba. Nagawa niyong hubarin ang kanilang suot na maskara at ilantad ang kanilang pagbabalagtay. Kumanda tayo kung gano'n dahil pagkatapos ay ano? Ang hindi niya pagsang-ayon ay taliwas sa hanggarin ng Espanya para sa lahat ng kanilang nasasaktan. Nasasabi mo lang yan, Sandoval, dahil isa kang Kastila. Kung ako ang magsasabi kahit kalahati ng sinabi mo ay tsak na paratangan ako isang filibustero. Nang dumating si Makaraig na mayroong magandang Meron balita. akong magandang balita. Nakausap ko na si Padre Irene. Nalaman ko ang lahat ng nangyari sa Los Baños. Halos isang linggo silang naroon at isisipag-debate tungkol sa ating panukala. Ipagtatanggol niya tayo laban sa lahat ng mga naroon, kagaya ni na Padre
si Kyla, Padre Fernandez, Padre Salvi, sa pangalawang kabo, sa Kapitan General, at sa maging sa mag-aalahas na si Simon. May iba pa namang paraan. Si Ginoong Pasta, isa siyang abogado na maaari nating tanungan sapagkat siya'y tagapayo at maaari tanungan itong kustodyo. Gawin muna natin ang parang hindi mahalagang kausapin ko muna si Ginoong Pasta at kung walang mangyayari ay sa kanyang pag-isip ang humingi ng tulong kanino man sa dalawang babae. At doon nagtatapos ang Kabanata 14, ang bahay ng mga mag-aaral.